Okay guys, welcome back to my channel. Mapagpahalang hapon po sa ating lahat. Okay guys, bali papakita ko yung mutya ko ng tubig kasi konti na lang. Hindi pili sa tao binibigyan ko ng mutya ng tubig. Pero ipapakita ko sa inyo kung ano ang mutya ko ng tubig, Kasi yung iba yung mga pinapakita sa akin yung mga mutya ng tubig pero naging bato. Okay, yung iba crystallized po kasi tawag doon, merong clear na crystallized na ginawang yung naging bato, kasi nasabi nila mutya ng tubig, pero dapat po talaga ang mutya ng tubig ay pag inilagay mo sa tubig ay hindi nakikita. Yun po yung mutya ng tubig. Ngayon, itong usaping ito ay para lamang po sa mga naniniwala at yung mga hindi naman po naniniwala. Huwag nyo na lang po panoorin, Kasi magiging daan pa yan ng pagtatalo. Marami kayong tanong, Ito po ay para lang sa mga naniniwala at kung hindi naman, skip mo ang aking video. Okay guys. Ito pa. Marami tayong mga mga pagkikwentuhan, Doon nga sa mga nagtatanong na ano po ba ang mga mutya ng tubig, Mutya po ng tubig ay yung iba sinasabi nila ay na naging bato. Okay, kaya no comment ako, mamaya naging bato nga yung tubig, yung mga pinapakita sa inyo, kaya minsan pag inilagay nyo sa isang basong tubig, kita po sila, kasi naging bato na sila, At meron naman po na mutya ng tubig na na naging parang jelly, pero tubig po yun, tubig, Pag inilalagay po yun sa tubig ay hindi po siya nakikita. Meron kasi niya na sinasabi nila jelly, Ang jelly po ay hindi po siya tatagal ng taon, Hindi siya tatagal ng taon, nalulusaw. Bali ang mutya ng tubig ay yung hindi siya mutya ng tubig, yung jelly yung pinalalaki sa bote. Marami po nakikitang ganyan, Kaya alam ko rin po yung jelly na yan, Yan po yung jelly na may iba't ibang kulay nga, nakikita ko yung nakalagay sa bote. At meron ding yung clear, clear din siya, akala mo mutya siya ng tubig, pero hindi po yun, kasi pag inilagay mo siya sa bote nakikita po siya. Kahit siya jelly, halimbawa yung clear na na sinasabi ng mutya ng tubig, clear, tapos inilagay sa tubig, nakikita pa rin po yun, jelly, hindi siya naging invisible, yun. Pero jelly po yun talaga, jelly. Yun po yung mga peke, peke yung tawag doon, peke, Pag yun tinanggal nyo doon sa tubig, madali po siyang madurog. Po, nadudurog po siya. Pag yung ibinagsak nyo ganyan, durog siya, durog. Pag ginan nyo, wasak, Ang isa pa, guys, sa totoo lang, ito lang po, sana po inihiling ko sa inyo sa mga nagmamagaling, mga nagmamagaling, nilalagyan nila ng orasyon ng ang mutya, Totoo lang. May nakita na naman ako yung mutya ng tubig. Yun daw ang orasyon sa mutya ng tubig. Mahiya naman kayo, Hindi naman orasyon sa mutya ng tubig. I-search nyo, I-search nyo yung orasyon na yan. Kasi tayo, meron sa Messenger, ipapakita ko sa inyo, Sa Messenger po, ay meron translation, English, Filipino, English, sari-saring mga lengguwahe. Sa Messenger, sa Messenger. Ngayon, may translation yun. Ngayon, yung sinulit niyang, ganito po, para makuha ninyo kung ano ibig sabihin, para matigil lang yung mga gumagawa ng mga orasyon na yan. Kasi mutya nilalagyan ninyo ng
ng orasyon. Wala naman po talagang orasyon ng mga mutya. Guys, sa to lang, wala po talagang orasyon ng mga mutya. Ewan ko ba, may mga nagmamagaling, nilalagyan nila ng mga orasyon ng mutya. Ang may orasyon lang, medalyon. Kailan ko pa, paulit. Nako, Diyos ko. Medalyon, yung mga panyo, yan may mga orasyon na yan. Yan may mga orasyon yan. Yung ano nga, nilagyan na rin, yung, ang bato omo, kaya nilagyan, kasi mutya yun, ang bato omo, kaya nilagyan siya ng orasyon, ang bato omo, para yun magkaroon ng bisa sa kabal at kunat. Opo, ganun po yun, no? Sana po maintindihan nyo. Pero mutya siya. Pero nilagyan siya ng orasyon. Bakit? Bakit siya nilagyan ng orasyon? Sige, kaya siya nilagyan ng orasyon kasi nga, kailangan ng kabal at kunat. Kaya yung iba, hindi nga nila mapagana ang kabal ng omo. Kailangan dasalan, no? Kailangan orasyonan, kailangan idebosyon. Kaya yung iba tinatablan pag hindi nila mapagana yung orasyon. O, di ba? Tapos kailangan orasyonan nila yung yung bato omo, pero mutya yun kasi nakalagay yan sa libro Oh, yan nakasulat yan, yung omo bato omo pala, yan po pala ay mutya, no? Pero hindi siya nabula sa kaya naman siya hindi nabula dahil dinadasalan nga po siya. Dinadasalan po siya. Kasi siya, meron naman siyang tigas, kunat, no? Kahit pukin nyo, yung, di ba, sindihan yung ganyan, hindi tinatablan ng hindi nabubutas yung plastic doon sa apoy. Guys, gano'n ang no. Bali, yung yung omo, ay mutya yan. Pag hindi nyo dinasalan, yan, hindi nyo dinasalan gumagana siya kahit hindi nyo dasalan. Pero sa lang yun sa pangontra sa kulam, barang, palipad hangin, engkanto, elemento. Pag hindi nyo inoorasyonan, hindi nyo dinadasalan. Pag hindi nyo dinadasalan, tatablan po kayo. Kasi kailangan nyo siyang dasalan ng orasyon na para sa kabal at kunat, no? Kaya nga po nagkaroon ng yan mutya na yan, nagkaroon ng orasyon. Tandaan nyo Pero yung ibang mga mutya, wala pong yan. Wala pong orasyon. No. Wala pong orasyon. Kasi, yung iba nilalagyan nila ng orasyon yung mutya ng tubig, wala pong orasyon. No? Walang orasyon. Siguro pwede kumuha kayo ng orasyon kay Inang Maram. Ang Inang Maram, siya naman na may hawak ng karagatan. Ibig sabihin may tubig. Tubig. Pwede kayong kumuha ng orasyon doon kay Inang Maram. O sino bang mahawak sa tubig, di ba? Engkanto sa tubig, di ba? Engkantado sa tubig. Di ba? Ilambangan natin sa apoy, sa lupa, sa hangin, yung mga engkanto, no? Wala pong orasyon ang mutya. Walang orasyon. Ngayon, may talaga, nagpupumilit na maglagay ng orasyon sa mutya ng tubig. Sige, kung talagang pinagpipilitan nyo yung orasyon sa tubig, no? Yung mutya ng tubig, kung pinagpipilitan nyo. Sa Messenger, meron tayong translation, no? May translation tayo sa Messenger. Is-translate nyo yung nakasulat na Latin sa Tagalog. Kung ano ibig sabihin. No? I-type nyo yung Latin na nakasulat. I-type nyo, magka-translate to Tagalog. Meron po yan sa Messenger natin, meron yan. Kaya nung nabasa ko yung orasyon para daw sa mutya ng tubig, no? Nabasa ko. Aba, hindi po yun ang nakasulat Yung armor, kalsag, yung may nakalagay doon, Hari King ng Iron King, gold, tsaka pero hindi siya nagko-connect sa tubig, no? Hindi siya nagko-connect sa tubig. I-translate ninyo, no? Kung anong ibig sabihin ng mga nakasulat na Latin. Kasi sa Messenger natin, may translation dyan para hindi po kayo maging mangmang.
ano po, meron tayong ano, meron tayong tinatawag na, yan guys, bali, ano, wala pong orasyon ng ano, ang mutya ng tubig, no? Sige, kung pinagpipilitan nga nila yung anong yan, yung orasyon na yan, ano, ng mutya ng tubig daw, no? I-translate nyo po sa Tagalog kung ano po ibig sabihin. Kasi sa messenger natin, ipapakita ko po, translation. Kasi may nagturo din sa akin niya kung paano ano kung paano mo mababasa. Halimbawa, may kachat kayong Amerikano, Tagalog yung sinasagot nyo, tinatype nyo, pero ang nagta-translate yung letra English na. Ganun po. May translation tayo ng messenger. Ano po? Kaya malalaman nyo yung Latin. Kaya ang ginawa ko, Filipino, tapos Latin, nakalagay, Latin. Ano, Latin ang nakalagay. Filipino, itatype ko ng Filipino, o kaya naman, Latin to Filipino. O, isusulat ko yung Latin, nagka-translate siya sa Tagalog. Diyan po yan sa messenger, kung nakikita nyo po yan, ano, kung nakikita nyo yan, para malaman nyo po kung ano po ibig sabihin ng Latin na nakasulat. Ano po? Para malaman ninyo kung ano po ba yung sinasabi nilang mutya ng tubig na yan. No? Kasi gawa kayo ng gawa ng orasyon, hindi nyo alam kung ano po ang ibig sabihin niyang binabasa nyong orasyon. Pag-aralan nyo po ang orasyon. Totoo lang talaga, wala naman talagang orasyon ng mutya eh. Nilalagyan nyo. Nilalagyan nyo talaga. Ang may orasyon po, ang medalyon. Kasi ang medalyon ay yan ay gawang tao. Gawang tao yan eh. Ginawa ng tao, hinulma ng tao. Nilagyan ng letera. Kaya po yan ay dinadasalan. Dahil yan po ay patay nga po yan. Kailangan buhayin. Kaya ang medalyon lang po ang nilalagyan ng orasyon. Naintindihan nyo po ba ako? Ano po? Medalyon po nilalagyan ng orasyon. Yan. Ngayon, ang sinasabi ko nga, pag may nagtatanong sa akin, mutya po ba pwedeng dasalan? Opo, pwede pong dasalan. Pero yung ordinaryong dasal, Ama namin, Abagnong Maria, ipagdasal mo yan. Pwede po yun. Pero wala po silang sariling orasyon. Na katulad ng sa Bato Omo. Ang Bato Omo may sarili siyang orasyon. Diba? Ang Bato Omo, Datam Omo, Biscumbil, Kabuot. O, diba? Yung anong yan? Yung sa Bato Omo. Para po yun. Kaya nilalagyan ng orasyon para po sa kabalat kunat. Pero kung hindi nyo naman siya dadasalan ng ng sa pangkabalat kunat, automatic gumagana pa rin po siya. Pangontra. Pangontra sa kulang barang palipad hangin, engkanto elemento. Pangontra. May bisa siya. Pero ngayon, kung hindi mo naman siya dadasalan, mahihiwa po kayo. Maliban na lang kung kayo ay isang Bertudes na kaya nyo magpagana kahit hindi kayo nag-49 days. Yan po. Yan po yung pinapaliwanag ko, no? Ipapakita ko po sa inyo yung mutya ng tubig, no? Kaya huwag nyo pong pagpilitan yung orasyon na inilalagay nyo sa mutya ng tubig. No? May mga dasal sa mga halimbawa, Santo Niño Hubad. Dapat ngayon wala, Santo Niño Hubad. Pero nilagyan nila, yung sa mga Santo Niño mga maliliit, nilagyan nilang orasyon yan. Kasi sa tansuyan, gawang tao, nilalagyan nila yan eh. Pero yung gawang kalikasan, mutya ng tubig, mutya ng langka, wala pong mga orasyon yan, nilalagyan nyo lang eh. No? Iginagawa nyo ng orasyon o nilalagyan nyo ng dasal, no? Sige, bago nyo naman lagyan ng dasal, sana naman intindihin nyo muna yung mga meaning, no? Meaning, kung ano po ba ibig sabihin. Kung yan ba ipara dyan talaga sa mutya na yan, no? Kasi para hindi tayo magmukhang tanga, no? Para hindi tayo magmukhang tanga, i-translate nyo sa Tagalog kung anong ibig sabihin yan Latin na yan. Halimbawa, Latin. Ang nakasulat ay Latin, Nakasulat. Halimbawa ay Christum o kaya Nostrum.
Tatype mo yan dun sa ano, magta-translate yan sa Tagalog. Diyan sa messenger natin meron po yan, ano. Ipapakita ko sa inyo, no. Yan, okay guys. Bali, ewan ko po dun, depende to sa cellphone nyo kung anong meron kayong cellphone, ano. Hindi ko po alam kung ano po ang cellphone nyo. Ngayon, sa akin po kasi meron translation no. Ito, may translation po ako. Ito, bigyan natin sample, no. Halimbawa, kausap natin Jake. Halimbawa, may nag-chat sa inyo, taga ibang bansa, o hindi nyo maintindihan ang chat niya, no. Kung anong ano siya. Bawa, ito lang, halimbawa lang to, no. Bawa ito, tapos pindutin natin ang message. Yan, ang mga chat. Ako kasi meron ako nito, to. Yan, ito, itong apat na, anong to. Linaw. Yan. Meron tayo nito, yan, ito. Yan. Yan, pag pinindot mo yan, lalabas po ito. Ewan ko kung sa cellphone nyo, meron kayong ganito, no? Translation po tawag dito. Yan. Ngayon, pag napindot yung translation, pumunta po kayo rito sa, ano, translate, no? Akin kasi dito nakalagay, no? Translate. Yan. Pag pinindot nyo yan, makikita nyo, pag nag-type kayo, English to Filipino. Ngayon, papalitan natin ng, ano, lingwahe ito. Papalitan natin ng salita. Yan, mamimili po kayo. Ngayon, may nakalagay diyan, Filipino, kung ano, ito, Latino, ito, Latin. Ayan, o. Nakalagay, Latin, ano? Yan, Latin. Ay, nilagay ko Latin. Translate to Filipino. Ayan, o, Filipino nakalagay. At ipindutin pa rin natin yan, ano? I-check lang natin. Okay, guys. Ayan, chinek lang natin, ano? Latin. Ngayon, kung may nakasulat pong Latin, kayong gustong, ano, may gusto kayong, kung ano ba ibig sabihin ng Latin na nakasulat, diyan nyo po malalaman kung anong ibig sabihin ng Latin na binasa ninyo, ano? Halimbawa, ang nakasulat ano ba magandang isulat? Universus, Salvatorum. Halimbawa, Salvatorum, ano? Tingnan natin Salvatorum. Latin yun. Sal ba to room. Ayun, ang ibig sabihin ng salba, kulang ng letra. Yan. Yan, ang ibig sabihin ng Salvatorum, ng mga tagapagligtas. Yung pala yun, ano? Ibig sabihin ng Salvatorum. Yung po yung salitang Latin. Ano po? Kaya malalaman po natin kung ano ibig sabihin ng nakasulat na Latin. May magta-translate po yan. Kaya nalalaman ko po na kung ano po ibig sabihin ng Latin na yan na nakasulat, no? Kaya sinasabi ko po sa inyo, para hindi po kayo maging mangmang, ano, doon sa mga Latin na binabasa ninyo, suriin po ninyo ang Latin. Ano po, kung ano po ba yan? Kasi baka mamaya ang binabasa nyo po ay sa kaliwa na hindi nyo po alam. Ano po? Yung po ang gusto ko pong may paliwanag sa inyo. Halimbawa, yan, o. Ano pa bang, ano, salbame. Ang salbame, ano natin to, ha? Bure natin to, bure. Yan. Salbame po, ano ibig sabihin ng salbame? Kasi Latin yan, ha? Salbame. Salbame. Ibig sabihin ng salbame, ano? Salbame. Ibig sabihin ng salbame, iligtas mo kami. Yan po ibig sabihin ng salbame. Ngayon po, malalaman po natin kung ano po ang nakasulat na Latin, kung ano po ba, ano ba sa Tagalog, ano po. Yan po. Okay. Kaya nalalaman ko po kung ano po ibig sabihin ng Latin. Ano, kung ano ibig sabihin ng Latin na nakasulat. Okay, guys, sana ito, naiano ko lang sa inyo, ano po, naibahagi ko sa inyo, para malaman po natin at hindi tayo maging mangmang dun sa mga ibinibigay na orasyon. Ano po, alamin nyo po kung
ano po ba ibig sabihin ng mga orasyon na ipinapasa sa inyo. Hindi po yung tanggap lang po kayong tanggap ng orasyon. Okay po, maraming salamat po. Ayan, pinapakita ko sa inyo kung paano. Ulitin natin. Okay, ulitin po natin ang pag yan, sa Messenger. Ayan. Ito, halimbawa ito. Ito kahit kanino naman yan eh. Dito. Ito, ginamit ko lang kay Yan. Halimbawa ito. Ayan. Ayan. Halimbawa ito, Messenger Ayan, Messenger po tayo. Iano lang natin kasi depende po to sa cellphone ninyo kung katulad po ng sa akin Okay. Message. Yan, message. Ngayon message lumabas yan. Ngayon sa akin kasi may 4 na tuldok. Ito yung 4 na to Yan. Pinundot. Pagdating diyan, hanapin niyo to. Ito translate. Ayun Translate. Yan, pipindutin niyo po translate. Ayan, diyan bali diyan. Ngayon, ipindutin nyo yan. Yan, mamimili kayo. Ito, Latin. Yan, Latin. Latin. Kaya nga po, pag may mga halimbawa, Japanese. Halimbawa, may kachat akong Japanese. Ito, Japanese. Ang gagawin ko naman, Filipino. Ito, Filipino ko. Filipino. Translate to Japanese. Ayan. Ta-translate po natin ang Japanese. Ayan, Japanese. Ano po? Ibig sabihin, mag-ano ko ng Pilipino. Pero ang may tatype niyan ay sa Japanese, Halimbawa, sabihin ko, kamusta ka na? Halimbawa, tatype ko po ay kamusta ka na. Ayan guys, nakita nyo po yung sulat nila. Ayan hindi po natin maintindihan. Ayan pero sila lang po makakabasa niyan. Yan, kita nyo iba yung letter. Po? Translation po yan. Yan, ganyan. Ganito. Kaya nga magaling na ako mag-English ngayon Magaling na po mag-English ngayon. Ito na halimbawa buray natin. Ano tayo? Filipino. Filipino. Yan, Filipino. Okay guys, Filipino. Yan. Ito gawin natin English to. Yan. English. Yan. Kaya magaling na ako mag-English guys. Ayan Tignan nyo saan ka pupunta? Tagalog yan guys Saan ka pupunta? Anong nakalagay? English. Where are you going? Guys, Tagalog yung itinipe ko guys. Diba? Tagalog yung itinipe ko. Pero siya na nagkukusang magsulat ng English. Okay guys, hindi pa nakakaano Ayan guys. Pinapaliwanag ko lang. Magaling na ako mag-English ngayon Okay guys, joke lang Okay. Back natin. Ayan guys, ang gusto ko lang namang ipaalam ang gusto ko lang naman guys, yung wag nang lagyan ng orasyon yung mutyaan ng tubig. Kasi talaga binasa ko yung hindi naman pang para sa mutyaan ng tubig Okay guys. Para hindi po tayo magmukhang tanga tayo, ginagawa nila ng orasyon hindi naman po dapat, At saka alamin nyo muna, kasi bago nga kayo bumanggit po ng mga orasyon, alamin nyo po ba kung ano po ba ibig sabihin ng mga orasyon na binabanggit ninyo. Ba mamaya naliligaw na kayo. Mamaya ginagamit nyo sa sa kaliwa.
Kaya, intindihin niyo muna yung mga nakasulat na Latin. Ano ba ibig sabihin ng Latin na yan na binabasa ninyo? Hindi nyo basta binasa nyo lang yan. Ba mamaya, dinadala na pala kayo sa kaliwa. Hindi nyo alam. Unawain ninyo muna yung Latin kung ano ba ibig sabihin niya. Yung katulad to, Latin. Masama ba yung Latin na binabasa ko? Halimbawa ay, Ama namin. Pater noster qui es in celis sanctificatur nomen tuum adveniat regnum tuum fiat voluntas tua sicut erat in principio et nunc et semper et saecula saeculorum. Amen. Alam nyo kung ano yung binabasa nyo, yun ay Ama namin. Ano? Halimbawa, Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ibig sabihin, alam nyo, ang dinadasal ninyo ayan ay kay Ave Maria, para kay Santa Maria. Alam ninyo kung sa kanino yung dasal na yun. Ganun po ibig sabihin. Kaya kung may binabasa kayong mga Latin, alamin nyo kung para saan, kung kanino ba yan. Hindi yung binigyan lang kayo ng orasyon. Binigyan kayo ng orasyon basa lang kayo ng basa. Hindi nyo iniisip, ano ba ibig sabihin yung binabasa ninyo? Diba? Saliksikin ninyo. Kaya sabi sa inyo, manaliksik, Yan po hindi lang po para sa akin, para sa inyo po yan. Manaliksik kayo, para hindi po kayo maging mangmang. Basta lang kayo, pag binigyan lang kayo ng orasyon, basahin nyo lang. Alamin ninyo kung ano ba yung binabasa ninyo. Hindi po ba? Doon nga lang sa mali na sila Sa araw ng anghel nila mali na minamali nila Paano may tatama yung mali? Mali na nga Kahit mag-search ka sa YouTube, anong araw ng anghel? Isipin mo Ay siyempre, unang-una talaga, kay San Miguel, linggo. Sino nakakalam sa inyo na ibang araw yan? San Miguel, anong araw yan San Miguel? Di ba't araw ng linggo? Lunes. San Gabriel. Di ba? Alam natin yan. Pero merong ibang inililigaw nga nila, ibang araw. Sipin ninyo yan, minamali. Yun daw ang pagkakaalam niya, yun daw ang tama. Kaya na nga, nung sinasabi nga, unang-una nga, linggo. Di anong araw si San Miguel? Papatak siya ng Lunes. San Miguel. Ay nako, ewan ko. Tapos yung mutya, ito nga, nakakita ko kasi. Alam naman niya, nagbablog ako ng mutya ng tubig. Nilalagyan niya ng orasyon ng mutya ng tubig. Ngayon, tinranslate ko sa kung ano ibig sabihin nung orasyon niya sa mutya ng tubig. Ay wala, malayo sa katotohanan. Hindi naman pang mutya ng tubig. Huwag kayong basa-basa maglalagay ng mga orasyon na hindi naman dapat. Kasi ang ang mutya ng tubig ay gawang kalikasan. Hindi po gawang tao na hindi mo dapat lagyan ng orasyon. Dahil yan, matik po yan gumagana. Matik po yan gumagana. Pero kung medalyon, gumawa ka ng medalyon, lagyan mo ng orasyon para gumana, mabuhay. Bubuhayin mo pa yun. Tapos yung mga Latin na nakalagay doon, may orasyon po yan mga yan. Yan ay gawang tao. Pero yung gawa ng kalikasan, tinatawag gawa ng kalikasan, mutiya. Wala pong orasyon yan. Pero yan, pwede nyung dasalan. Yun ang pinaliliwanag ko lagi. Ang mutya, wala po talagang orasyon. Pero pwede silang dasalan. Mutya, ilapag ko yung mutya, ibilad ko sa buwan. Ganyan. Ama namin sumasalangit, Ginoong Maria, sumasampalataya. At least, dinasalan mo. Basbasan niyo po, Panginoon to. Ito mutya na po to, basbasan niyo po ito. Pero wala silang sariling orasyon. Wala. Kasi sila gawa na ng kalikasan dahil sila hinulma na ng kalikasan. Okay, sana naintindihan niyo ako.
Kaya yung mga mutya, wag niyong lagyan wag niyong lagyan ng orasyon kasi mutya nga eh. Tandaan niyo po yan. Medalyon lang ang may orasyon. Yan, yung kahoy, nilagyan din ng katulad ng sinukuan. May orasyon yun. Kahoy naman kasi kahoy, no? Sinukuan. Nilagyan din ng orasyon niya. Okay. Papakita ko sa inyo guys. Mutya ng tubig. Init na, pawis na ako. Ayan guys. Tingnan guys, oh, nagpapawis siya. Oh. Ayan oh. Humihinga po yung aking mutya ng tubig, no. Ayan oh, pawis oh. Humihinga po. Ayan, nagpapawis, no. Parang katulad sa leklay. Ang leklay pag ibinalot nyo sa plastic o yung plastic, tapos palubuhin nyo. Nagpapawis po yun dahil ang leklay, pag original po, humihinga po yun. Bali buhay. Ibig sabihin buhay, no. Ayan. Guys, dahil tatanggalin ko yung ano. Okay, wait. Guys. Yan na lang natitira ko. Pag naglilipat kasi ako nito, guys. Pag naglilipat ako niyan, hindi ko hinahawakan ng ano ng kamay, no. Hindi ko hinahawakan ng kamay. Kasi ano siya, nagkakaroon siya ng fingerprint, no. Kaya hindi siya pwedeng hawakan ng yan. Guys. Nakikita nyo ano guys. Okay. Dagdagan natin ang tubig para ano. Yan guys. Bali ang ginagamit kong tubig ay itong Absolute, no. Kung meron kayong tubig na ano mineral, mas maganda Absolute ang ano nyo. Yan. Absolute po ang gamitin nyo, no. Yan. Yan, Absolute. Itong malaki na to, ito pa yung sa Japan sa akin, yung kaibigan ko dati, siguro to 2000 ano to eh, 2000 year 2014 ata, mga ganun, 2014 hanggang ngayon. Ito pa, no. Yan, 2014 nung nagsimula ako, baguhan ako. Yan, galing Japan yon, yung nag-iisa na yon, yun na lang ang natira. Pero dun sa yan, okay. Yan. Ang tagal nito, taon na ako binibilang, no. Pero kung ito ay yung ano, kung ito yung jelly na sinasabing ano, yung peking ang jelly, nadudurog po yun. Nadudurog, no. Nadudurog yan. Hindi pwedeng mag ano yun. Pag binagsak sa ganyan, nababasag na siya. Pag yung matagal na, no, pag matagal. Ito taon na, ilang taon na to. Pero ito pa na sila, mga buhay pa. Okay guys. Aha. Lagyan po natin ng tubig. Ito, buksan ko lang. Dali ah. Yan. Lagyan natin ng tubig.
Kaya lagyan ng tubig eh. Linaw. Yan. Okay guys. Guys, nakita nyo, pinakita ko ano. At kung may magtatanong naman po kung saan ginagamit, no. Yan po ginagamit din po sa pampaswerte, no. Siya naman pag halimbawa may mga sugat kayo, yung mga hindi gumagaling, nakababad sa tubig, no? Ingatan nyo lang baka mainom nyo, no? Ilalabas nyo rin yun. Ingatan nyo lang po, bali babad nyo lang sa tubig kung gusto nyo inumin nyo, no? Ingatan nyo lang baka malunok nyo, no? Ganun po. Yung iba naman dinadala, yung iba nakabote na, kasi ako may bote eh. Yung iba naman inilalagay sa isang bote, tapos dala-dala na lang nila sa, halimbawa, kung saan sila pupunta for protection. Yung po mga kagandahan ng mutya ng tubig. Sa kabal kasi hindi ako sigurado kasi hindi ko naman natetesting yung mga ganyan. No, hindi ko alam yung mga yan na kung ano bang pagdating sa mga kabal. Kasi yan lang omo ang alam ko sa kabal eh. Kaya nilagyan ng orasyon, ano. Ang alam ko yan, for protection, pampaswerte, yan. Pampalubag, ano pa ba? Yung pampakalma, ibig sabihin pang kalmado, pampalamig ng ulo, mutya ng tubig, no? Kaya yan naman maganda ring isasama sa kung kayo yung nagtatangan ng kidlat, no? Yan. Kasi ang kidlat, pag nagtatangan kayo ng kidlat, magiging kayo, alerto, mabilis, maliksi. Yung pag-iisip nyo, magiging ang mabigat po minsan po, mainitin ang ulo ninyo pag nagtatangang kayo ng kidlat. Mainitin ang ulo nyo. Kaya kailangan po, meron naman kayong hawak na mutya ng tubig. Siya naman po magpapakalma nung init ng ulo ninyo, no? Kaya, pero hindi rin sila pwedeng pagsamahin. Kasi sa totoo lang, hindi pwedeng pagsamahin ang apoy at ang tubig, no? Elementong tubig kasi yan eh. Ito elemento ng tubig, ito elemento ng apoy. Ang elemento ng apoy ay ang kidlat. Hindi nyo pwedeng pagsamahin niya, sasabog yan. No? Ibig sabihin, hindi pwedeng pagsamahin. May gumamit niyan, kala siguro pwede. Kasi hindi ko rin alam nung una. Ginamit niya sa ano ba yung ginamit niya? Mutya ng kidlat. Bato omo pala. Oo. Hindi pwede. Ginawa sa isang babaran, pinagsama yung kidlat at saka yung bato omo. Hindi pwede siguro, kasi hindi pwede talaga. Kaya sabi ko, iba na lang yung kidlat, iba na rin yung bato omo sa babaran, no? Dahil nagsasabong sila eh. Ako, hindi ko pa na-experience yung mga ganyan sa dahil hindi po ako sabongero, hindi po ako sugarol. Hindi po ako nagsusugal, no? Ito lang, bali sa lang, yung mga laro-laro lang na yan, pwede. Pero yung talagang, yung sugal, no? Wala, hindi. Tapos, kasi nga, magkaiba po, kasi ang bato omo po ay tubig, ang kidlat ay sa apoy, no? Kaya, ang apoy, hindi pwedeng sa tubig, mamatay, di ba? Pero pampakalma po, mas maigi po kung nagtatangan naman kayo ng kidlat. Ang iba kasi, ibinababad sa tubig para maging kalmado yung kidlat. Kasi minsan pag umiinit po yan. Pag nasa katawan ng tao, pag yan kasi pag naramdaman niya umiinit, may panganib o may kalaban, may ganon. May magandang hindi mangyayari. Kasi danas na po namin yan, no. Yung kumuha sa akin ng kidlat dati. Nakalimutan ko pagbilinan. Ayun. Sabi ko, pag uminit yan, tigil ka muna ng mga ilang minuto, palamigin mo muna bago ka lumarga. Hindi ko na pagbilinan. Ang mabigat, umiinit pala yon. Sabi niya, uminit kasi yung kidlat, tapos dumiretso sila sa pag-uwi. Ang mabigat, ang bilis ng takbo nila, may lubak na malalim.
pag-shoot nung gulong nila, tumbling silang gano'n. Yun, ano, bumalik ulit dito sa akin. Wala silang gas-gas. Pero yung kwintas, natanggal yung pinakasabitan kasi sa pagkakagulong-gulong nga nila. Pero wala silang gas-gas, wala silang sugat. Wala silang bali. For protection din kasi ang kidlat. Mabigat nga lang, hindi ko napagbilinan, no. Kaya ngayon, kada magano ako nga nung kidlat, sinasabi ko nga sa kanila na pag uminit, relax kayo ng mga ilang minuto, pahinga bago kayo. Pag lumamig na siya, pwede kayo magpatuloy. O, ganun po yung sa kidlat, no? Yeah. Pero ngayon, ang ginagawa ko naman, mayroon naman nagsasabi, nagiging mainitin ang ulo niya. O, edi, sama mo na mutya ng tubig. Okay, bato mo. Yan. Kasi pampakalma yan eh. Kontra yan eh. Kumbaga, yun ang magpapalamig ng ulo. Ang mutya ng tubig o yung bato mo. Yan. Okay guys, basta tandaan ninyo, ano, pag sinabing mutya po kasi sa mga mutya, huwag nyo nang lagyan ng orasyon. Kahit wala naman talagang orasyon ng mutya, nilalagyan nyo eh. Huwag nyo para sabihin nyo na kayo ang may alam ng, ano, ng orasyon ng mutya ng tubig. Di ba? E sana, ako muna makapag-ano niyan dahil ako nag-ano ko ng mutya ng tubig eh. Ako namamalimos ako ng mutya ng tubig eh. Dapat ako mag-ano niyan, oh, ito yung orasyon ng mutya ng tubig na yan. Eh wala naman po talaga ibibigay na orasyon eh. Ang gawang kalikasan, wala pong orasyon yan. Sana po naintindihan nyo ako, ano. Wala pong sariling orasyon yan. Basta ang may orasyon nga lang, ang bato mo. Ang bato mo, nilagyan lang talaga ng orasyon yan. Dahil yan eh, kailangan orasyonan dahil gawa ng kabal at kunat. Kaya siya may orasyon. No, ngayon, kung ayaw mong orasyonan, wala siyang kabal at kunat, miskin hindi mo siya orasyonan, gumagana yan. Dahil yan ay gawang kalikasan, meron siyang tinatawag na pangontra. Pangontra, pampaswerte, kasama na yan. O, ganon. Pero kung hinahanap mo kabal at kunat para hindi ka matablan, eh, kailangan mo siyang dasalan, debosyonan, dahil hinahanap mo ay kabal. Di ba po ba? O, ngayon, ang mutya ng tubig, wala pong orasyon yan. Dahil yan ay gawang kalikasan. Eh, kayong mga tao kayo, eh, kung nilalagyan ninyo ng orasyon, bakit? Ang kaya nga sinasabi nga, nung sinauna pa, ang medalyon lang ang inoorasyonan. Medalyon. Tandaan nyo yan. Tandaan nyo ha. Hindi sa nagmamagaling ako sa inyo o nagmamarunong. Pero yun ang pagkakaalam ko talaga. No? Gawang kalikasan yan eh. Hindi naman inorasyonan ng panahon yan eh. Hindi naman inorasyonan ng kung sino yan eh. Diba? Hindi sila ganun eh. Baga kusa silang sumulpot o kusa silang ginawa ng panahon. Binuo sila ng kalikasan. Hindi sila ginawa ng tao. Tapos lalagyan mo ng orasyon. Diba? Yung gawang tao, lagyan mo ng orasyon. Halimbawa, gumawa ka ng medalyon. Yan, orasyonan mo. Yan, pwede yan. Okay guys, hindi po sa nagagalit ako, tinitira ko kayo, no? Sinasabi ko lang yung totoo. Sinasabi ko lang yung totoo. Okay. May mga nagmamagaling kasi. Alam mo bang kagaling? Okay, kailangan lang na ayaw ko lang po tumbukin at baka mapahiya. No? Ayaw ko lang tumbukin. Pero alam niya kung sino siya. Alam niya. Huwag po kayong gumawa ng parang nyo na. Huwag kayong gumawa ng sarili nyong ng orasyon para sa mga mutya. Dahil ang mutya, sa totoo lang, wala po talagang orasyon. Walang orasyon. No. Iginagawa ninyo. O sige nga, anong orasyon dun sa sa mutya ng alitaptak? Baka meron ka. O orasyon ng kung nilalagyan nyo talaga ng orasyon ng mga mutya. O anong orasyon sa mutya ng alupian? Sige, bigyan nyo ako ng orasyon ng alupian. O mutya ng ng palay, ng bigas. Bigyan nyo ako ng mutya yung orasyon ng mutya ng bigas. O baka sabihin nyo, ay walang orasyon yan kasi hindi naman hindi pa na igagawa.
Huwag niyong igawa nga ang mga mudya ng ng orasyon. Sino man makapanood ng video ko, huwag niyong ipangahas na igawa ng orasyon ang mga mudya dahil yan ay gawang kalikasan. Wala pong orasyon yan. Pawang medalyon lamang ang may orasyon dahil yan ay gawang tao. O kahit yung mga inukit na kahoy o ano, yan, inoorasyonan yan. Kasi ginawa na ng tao. Sana ako'y naintindihan ninyo. Magalit na kayo sa akin kung gusto nyo magalit. Wala po akong magagawa. Yung lang po nalalaman ko, no? Okay. Pero hindi po ako nakikipag-away sa inyo. Sinasabi ko lang yung side ko, no? Maniwala kayo sa hindi. Okay? Then hindi rin po ako titigil na itama. Kasi mali na nga. Ay, isa pa, ito pa siya. Katulad sa orasyon, ano? Ang daming orasyon, no? Pero sa sobrang salin-salin na, lipat-lipat na, nagkakamali na ng letra. Kahit dito sa mga dinadasal namin, may mga mali-mali na. Nagiging Bisaya pa. Di po ba? Yung yung O nagiging U, yung U nagiging O, yung I nagiging E. Ibig sabihin, hindi na ho nagiging perfect yung tamang salita ng mga Latin. No? Dahil sa kakadami ng mga paglilipat, pagsasalin, iba na po yung mga spelling. No? Hindi ko alam kung gagana pa. Kaya hindi tayo makapagpagana yung iba ng orasyon. Sa akin din, yung mga tinatype na orasyon dito, yung iba, talagang gusto ko itama. No, itama. Then yung pag kumopya ka, mali eh. No? Kaya sabi ko, bakit iba yung orasyon na ito? Pero yun namang anong ibig sabihin na yun, ganun din. Pero iba, yung letra, nagkakaiba ng letra. Yung po gusto ko pang may sa kakasalin-salin. Na iba ng ng salita dahil sa letra. Okay guys. Kaya mas maganda sa mismong yung sinaunang libro maghanap. O, Kaya sabi ko sa inyo guys, manaliksik. Kayo po mananaliksik. Okay guys, maraming salamat po. At medyo mahaba na rin ang aking vlog. Inanong ko lang ang mutya ng tubig, pinakita ko lang. Ayan guys. Wala na tapat. Ayan guys. Yung iba, hindi ko nabigyan. Pasensya. Kasi, nagtataka ko, tagal-tagal na yan, Yan na lang. Tagal na yan. Dami ko na rin nabigyan. Yung iba, siguro, pag hindi marunong mag-alaga, mamamatay. O kung hindi meron namang iba, tawag dito, yung maglilimos lang ng, tinitignan nila kung ano bang klase. Ganun. Amutya na yan, no? Iba, sinusuri. Disurihin nyo. Nga sa inyo yan, sa kanya-kanyang paniniwala yan. Kaya nga sabi ko, sa mga hindi naniniwala at sa naniniwala, ito, ilan yung kay nagagamit niya. Yung mutya ng tubig, lalo sa biyahe, nagagamit niya. Puro good naman yung dumarating sa kanya. Okay guys, ganito na lang. Maraming salamat po. Pagpalain po tayong lahat at gabayan. Okay po. God bless po sa ating lahat.